One to one to one. Going to ako, direction na lang. One to one. So, kauban nato karong adlaw si Engineer Will Christian, ang atuang board director, Ma'am Mary Teresi sa Muel Sidos o sa General Manager and Board of Director. Baguhay lang natin ipahigayon ang grid talks diri sa Northern Mindanao Association sa mga electric cooperatives. And then, of course, ang usa sa mga concerns nga na-raise during the grid talks is katong nahitabo nga brownout, which really was a big issue sa Misamis Occidental. And I hear that the board of director kaganina nga murag kung makamatay pa ang atake, ang istorya sa mga netizens online, sa mga consumers. Dugay lang namatay ang mga residoso. Atong kuhaan og statement karon, of course, and also batting with questions. Atong kuhaan og statement una si GM kabahin sa gipahigayon nga Grid Talks karon taga sa GM imong message or statement kabahin particularly katong nahitabo nga brownout sa Misamis Occidental, and then the statement from NGCP nga nakauban nato this morning. Yes ma'am, unang-una thank you kayo no sa opportunity nga naamo dinhi karon gyud, even in a short invitation namo nga maka-attend mo. So not only Mualsito but the Northern Mindanao Electric Cooperatives is really initiating a way in order to facilitate this what we call grid talks right now to tackle some issue no with regards to the services of the NGCP towards the electric cooperative of the Northern Mindanao Electric Cooperative. So what had happened during last May 15 to 22 in our area, so actually Mualsito has been constantly supporting NGCP, especially in disseminating information towards our member consumers. So we did our best na mapaabot sa tanang mga membro konsumante sa Malasi kung unsay mga possible nga scenario and scheduling of the interruption by the NGCP. No? So karon is a get maayo nga avenue for us to know also coming from NGCP kung unsa gyud tinuod hitabo transpired during that time, kung ano nga the span of 1 week naka-incur ta og 9 interruptions, scheduled o unscheduled power interruptions. So mao na, and one of that in fact other than ato ang power interruption nga issue, we also have the voltage issue, low voltage issue. So Mualsito wanted to really file a large complaint no to NGCP para ma-put into record yun nga Mualsito is greatly affected also with what had happened. No? Not only the member consumer of Mualsito but Mualsito itself. No? Apektado kay siya tungod sa unang-una, number one, ang amo ang services no towards our member consumer. Second, ang amo ang kuan kanang mga power quality issue, and also loss of revenue as well sa Mualsito no kay by the moment nga brand out palong ta, wala po'y konsumo nga nakuha sa Mualsito. So it's a big loss for us. In fact, what had happened will also trigger possible rate increase in our transmission line. So that's what we really don't want to happen kay in fact as of now, Mualsito is very proud we are the lowest in terms of rate within our region. No? So si Mualsito may pinakabarato sa pagkakaroon within our region sa in terms of our electricity rate. So naningkamot yun mi with the mandate of our provincial government of Osamis and with our mga congressmen no, nga naningkamot nga inana gyud atong direksyon sa Mualsito nga mahatag na to ang maayong serbisyo og affordable and quality service to our member consumers. So naningkamot mo in fact mo tong ganina sa what we have discussed during our meeting with the NGCP ganina nga we really invited them to visit our area this coming June 9 for us also to discuss more deep, how we call it, mas deeper discussion pa, no? Detailed. What I mean, detailed discussion with regards to what had happened, and I make sure nga they will allow media personnel to ask question para dili lang one-sided nga amo-amo lang discussion, kundi the member consumer itself through the representation of our media personnel could really ask question and clarification of what happened. Okay, so during today's talks, sir, nakatagan ba o ka ng klaro nga tubag sa NGCP? Kaya of course,
although moana man mo sa inyong mga posts, sa inyong mga kanang advisory nga ang brownout is by NGCP, pero of course ang matawin mo good yung WELC mo ana gani uban nga NGCP lang daw ang girason pero kamo daw actually. So yes. during today's talks no na may kanang klaro nga tubag ang NGCP nga ma-relate po nato sa mga consumers nga mo hinungdan atong May 15 to 22 nga 9 ka brownout scheduled and unscheduled. Yes, with regards to that, ma'am, no, actually, I'm looking forward coming here nga nakahatag din na sila konkreto, detalye nga tubag Yes. with regards to that question. But then, sad to say kanina nga murag ilang girason nga dili sila makahatag og detalye pa nga tubag tungod kay wala din ha ang ilahang district nga head nga which is covering our area. So mo na nga they assured us nga the detailed explanation will happen this coming June 9. So ang ilahan lang na assure kaganina is one is to assure us na wala pa'y problema gyud when it comes to our supply in Mindanao Green. So we have sufficient supply. We are on the comfortable level as what we have discussed. So we don't need to worry when it comes to our supply. GM kanina giingon nila is problema gyud ang kanina ko ang Aurora to Kalampang nga linya. Yun na may proposal nga pagpalambot sa to ang linya niya. Moto, actually, we already have a meeting last, I think, 2 months ago in Osami City, and that's one of my very concerned, no? The aging infrastructure of our 69 kV line. So I asked them what is the concrete solution or plans of the NGCP to address this issue. And during that time, they assured us na they already have a plan for that. And during that time, they also discussed to us that the implementation process would take until 2030. That's what we have discussed during that time, and I clarify it kaganina sa discussion. So mingon sila nga ila pong i-discuss during sa June 9. Pero initially na istorya minister din kanina from NGCP nga the plan of improving the line is already approved by ERC. Now what we really need is to make representation, perhaps matabangan ta sa tuang mga duha ka aktibo o kuan kay nga mga congressman and also our active and our energetic governor, no, nga matabangan ta ni nga mapaluap na to si NGCP nga ma-fast track nila ang implementation with regards to rehabilitation of that line. Sir, nasayod mo ito, provincial government through the leadership of Governor Eduardo. Yes. Nag-encourage sa mga foreign investors na mag-invest sa probinsya. As ULC, kung sa take ninyo, kaya ba natin makatag, especially ang transmission capacity sa mga industrial parks or anything as long as mahatag o lumatubag sa provincial government ang ilahang pangandoy sa mga foreign investors. Yes, tinuod na, sir, no, our governor right now is really making kuan gyud efforts, no, to ask invite investors good when it comes to our supply in our area, no. So one of which gani ang nalipay ko kay constantly gina-invite ko ni Gov whenever na ay mga investors kay usually naman sila yung mga pangutana, no. So gitawagan ko ni Gov to discuss with them. And one recently yung investor coming from Korea who has a plan to put up a 100 megawatt solar farm in Itoron, Tangub. So actually we are very happy kung naay mga investor mo abot sa tuwa na no. But what my worry is when during our discussion with the investor, I told them na perhaps you should go first with NGCP. Discuss with NGCP because the existing grid right now, the substation, sub-transmission line, the 69 kV line, is very now overloaded already. And it cannot cater 100 megawatt solar farm. So they really understand, and I think during our discussion with the Korean investors, they said that we will have a meeting with NGCP. Mas makasabang ba kung doon na yung mga foreign investors, for example, ang mga solar energies or other source diya sa konsumante, especially sa mga Makatabang siya in the sense na kung nakadungog mo ganina sa discussion, no, it will really help kung naay usa ka power plant within the area. Kaya nga naman, it will help us more correct our power quality and reliability. So nana. Siguro kung naay investor nga nakadako, di ta makaingon nga pwede siya kwaon ni Morsi or siya mo provide ni Morsi kay dako ra man siya kaayo.
So ang tendensya na mo provide na siya with any neighboring electric cooperatives or any other industrial companies. Okay, so kuha na lang. Okay, so ano na lang sir, na napasabot ninyo karon nga nasa NGCP and murag siguro kamo ingon nga service provider sa Miss of Steel, murag beyond your control lang ito. Yes, beyond your Pero control. still siguro ato lang mapaabot sa mga consumers, member consumers sa Muelsi 2 nga Muelsi 2 is doing its best na Yes. mahatag yun ang Yes. pinakamaayo nga serbisyo sa tuwa mga konsumante. In fact, daghan kita gipangbuhat karon no ma'am nga mga changes sa Molsi in order really to give a good quality service to our member consumer. One of that in fact is sa una wala tay duty during from 1 a.m. to 8 a.m. So on call atong lineman na nakaw niya. Although na mga complaints sa una nga di din ma-address mabuntagan pa. So right now Molsi nga nagkuha na kita og third shift sa to ang linemans kay para ma-address gina no fast and quality service to our member consumers. And karon po we are really upgrading our utility vehicles na may mga kuha na para the more we have more main on the ground, the more nga faster ang atong response time dito sa atong mga complaints towards our member consumer. And naningkamot mig ayo na we strongly support sa atong mga board of directors nga aktibo kaayo. So in no time mas ma-improve pag mo ang services towards member consumer owners. Okay. Kasi pwede naman makuha no statement kung si Ma'am Therese at ang board of directors ng WLC2. Kay ako lang po about concern ko ni dili lang ako as member consumer pero konsumante na to ako nabasa man siya ko mga comments online. Mo ana sila nga o sige na explain na nato nga ito si NGCP kato ato ang brownouts May 15 to 22 pero kana daw bukalit lang daw brownout and then siga and then usa pa sa complaint sa mga konsumante is sige brownout pero ma-order og gyapon nga bayron. Why is that, ma'am? Nangkamot kita no sa pag-address sa ato ang mga brownout. Usahay man gud na atay mga brownouts nga usahay sa mga nga dili NGCP Yeah. nga sama sa tinuod gid na nga kaning tuko mga halas tinuod gid na kung makaabot sa atong linya ay mo gid na brownout dayon. When it comes sa mutaas ato ang rate dili na tinuod kay according pa sa ato ang kuan nga kung kuan man gani unsaon pagdagan sa inyong meter kung walay kuryente. Kung wala kay kuryente. Unang dili na tinuod nga kung mag-brownout man ganing taas ang rate sa ato ang kuryente. So also mangayo ni sincere apology sa ato ang mga member consumers, sa ato ang mga businesses o sa mga services nga nanginahanglan og kuryente kay we truly understand sa inyong kasuko, sa inyong dismaya kay nasayod yun ni kung unsa ka importante ang electricity sa atong day-to-day na pagkuhan. The MELC 2 is committed in giving service ato ang mga member consumers. So in addition to that ma'am no kanang concern nga kalit-kalit nga palong siga dili gina sa Molsi ma'am no kay ako explain lang kung si Molsi na ay brownout nga caused by Molsi lang pagkapalong ana it will take time gud nga mapasiga na mo kay wala man tay kanang capacity nga automatic mo turn on sa line si NGCP mo naa ana so kung na-fault silang line mo palong na ang ilahang system dito ilang protective device na siya automatic nga mo testing siya mo on so mo nang night time nga pagpalong i-testing balik ng NGCP on pag on ana sigaring balik pero usay kung naagid kanang fault with permanent fault pag testing lag on ana musiga mo palong na po siya balik so mo na usually pag inana galing nga scenario nga siga palong dili gina kang balsito scenario Kana daw dili mo tulong sa schedule. atong pinaka nahitabo recent gyud nga instead nga schedule og 11 PM and then nahitabo na palong og 7 PM so schedule gyud to tinuod tong 11 PM mo gyud schedule nga klaro niya kay during the waiting of 11 PM at 7 PM napalong na pud siya tungod atong the same nga scenario. So with coordination with Mayor Sam and Osamis, even Mayor Sam suggested nga GM ipadayon na lang to Sir Jeff also. Ipadayon na lang nato ni GM aron
pag mas mapadali og pasiga aron mas makatulong og tarong atong mga member consumer during na anang kadlawon nga part na. So mo to nga na-change gyud ang schedule no. Kay ang among worry magud adto ma'am kung moingon mi nga ipasiga to balik ni maybe along from 7 p.m. to 11 a.m. mapalong na po niyang utro. So mura na mo doon tag siga palong. So mo to nga with coordination with the LGU Usamis, we decided nga ipadayon na lang ang palong para ma-address na lang ang concern na yun nga issue. Yes. Matinita po to. Sorry kayo sa mis-announcement during that time yun. Actually, amo nilang gina-report no karon, gina-report na mo sa Facebook no nga dili siya mao gyud nga source of information, but then please try to open good our official page. Makita man ninyo dito gino kung official page kaya ang mga announcement. No daghan gyud nag-ingon ana even gani mga my previous classmate pa sa una ingon nga Sir GM, murag wala may nag-atiman sa inyong Facebook siguro kay mao mo tayo makakita good nga comments ba. Kung no dili na mao inyong na-open siguro na page na mo. So for our member consumers no we assure you na ang among Facebook page updated kay siya na diha naka-post gyud mga power interruptions and whatever information nga we could share to our member consumer as well. So naka-monetize na ba no? Bitaw. So thank you jud kayo. Assurance ato ang mga member consumers sa Cebu nga okay ang atong supply sa kuryente sa ato ang tubok district sa Cebu. Yes, we already heard it from NGCP already no na we have sufficient supply yun. Actually na ay gitext ako ganina nga supposedly complain nga na by congestion na hitabo sa itong Mindanao grid. So ang kanang power congestion dili na siya applicable sa Mindanao, dito na siya sa Visayas o Luzon. Kay we are exporting from from example Visayas to Luzon or Luzon vice versa. Kita sa Mindanao one way maguta. Kita mo'y naghatag, nag-support permit sa Visayas. Pero the export is not affecting our supply. Wala. Mao ba totoo gipangutana giklaro na ko ganina nga mingon sila nga comfortable level tayo ko sa atong pagka-comfortable nga level sa Mindanao karon wala pa nato gi-consider ng atong gi-export. So kung if ever dili na ta comfortable level, pwede to i-recall tong atong gi-export no. Kay sayang pod kayo nga kita dapat ang benefited. So inana. Okay, Gian, thank you kayo for the time, board. Thank you kayo ma'am. Thank you kayo tanan.